Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na namang bagong kasaysayan ang aming itatampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, darito ang unang yugto ng liham kasaysayan na padala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Tawag na lang ninyo ako sa pangalan Peter, 28 taong gulang, may asawa at anak. Nais ko ring may sadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig sa unang babae na minahal ko. At ganito ang simula ng aking kasaysayan. Peter, anak, huwag ka munang gumala at may pupuntahan tayo. Kailangan na tulungan mo ako na maglinis ng puntod ng itay mo at sa puntod ng lolo at lola mo, ha? Opo, inay. Dito muna ako sa harap ng bahay natin para magpahangin. Ang init na naman ng panahon eh. Oo, sige. Tatapusin ko lang yung niluluto ko na pangmerienda natin doon sa sementeryo para di na tayo bibili doon. Dahil mahal ang mga bilihin na merienda. Sa bagay, tama po inay. Baka pag bumili pa tayo kulang kung kainin ng isang order. Sige na. Pumunta ka na doon sa harapan. O kaya, magbihis ka ng damit na pwede mong gamitin para maglinis doon sa puntod ng ating mahal sa buhay. Sige na po inay. Lutuin na ninyo ang baon nating pangmerienda para makapunta na tayo agad sa sementeryo at di tayo mainitan na maglinis. Yun nga ang iniisip ko eh. Mahirap maglinis kung mainit na sa paligid. Sigurado, napapawisan tayo ng todo. Sige, iwan mo na kita. Nako, malapit na naman ang araw ng mga patay. Pero di pa rin nagbabago ang buhay. Kailan kaya ako makakatikim ng ginhawa sa buhay? Hindi rin kasi ako nakatapos dahil maaga na namatay ang itay ko. At wala ring hanap buhay ang inay, kundi magtinda-tinda ng pangmerienda. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Saan kaya ako makakabili ng pangregalo ko sa nobyo ko? Ano kaya ang magandang regalo sa kanyang kaarawan? Lagi na lang t-shirts at pantalon. Teka. Nakita ko siya minsan na nagsuot ng polo. Yun na lang ang bibilhin ko. At yung paborito niyang kulay ang pipiliin ko. Buti na lang at maaga akong lumabas. Kaya kunti pa ang taong namimili. Di na ako makikipagsiksikan pa. Maglilibot na ako para makabili na ako ng polo para sa aking mahal. Kuya, nakabihis ka. Saan ka ba pupunta? Pwede ba akong sumama? Baka dadalo ka sa isang okasyon. Naku, siya. Hindi ka pwedeng sumama. Baka mainitan ka lang doon. At sa trabaho pupuntahan ko, walang okasyon. Ganun ba? Nakakainip naman dito sa bahay.
Pwede ba akong mamasyal dun sa bahay ng kaibigan ko, kuya? Sige, pumunta ka. Basta tapusin mo muna yung mga gawain dito sa bahay, ha? Baka hindi ka pa naglaba. Wala na akong isusuot. Tapos na. Naglaba na ako kahapon. Ano bang trabahong sinasabi mo? Kuwan sa sementeryo. Maglilinis at magpipintura kami ng mga puntod. May kontrata ako at kasama ko si Peter. Ha? Kasama mo si Peter? Kuya, pwede ko bang malaman? May nobya na ba siya? O siyempre, kaibigan mo siya. Siguro naman, naikwento na sa'yo kung sino ang kanyang nobya. Wala pa siyang nobya dahil nahihiya siyang manligaw. Dahil wala siyang permanenteng hanap buhay. O sige na, alis na ako. Kung pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, sarado mo yung pinto at mga bintana, ha? Para walang makapasok sa bahay. Oo, kuya. Ay, nasan kaya pumunta Christy na yun? Sabi niya, sa bulong pupunta niya. Bibili ng regalo. Pero, magtatanghali na. Hindi pa siya umuwi. Hindi ko makontak sa cellphone niya. Nalobat na yata. Sana hindi na siya magpagabi dahil delikado sa tulad niyang dalaga. Dahil kung kumilos naman ang mga sindikato rito para magidnap ng mga kadalagan, may kaya ipatutubos siya. Diyos ko, huwag niyong pabayaan ang aking anak, si Christy. Ilayo niyo siya sa lumang kapamakan para makasama ko pa siya habang nandito pa ako sa mundong ito. Baka naman, pinuntahan ang matalik niyang kaibigan. Ay, di bale. Susundin ko na lang siya doon sa paradahan. Nako, di pa tayo tapos. Pero pagod na ako, anak. Mainit na dito sa sementeryo. Ay, ikaw munang bahala rito, ha. At pahinga muna ako sandali doon sa malaking akasya. Opo, inay. Iiwanan lang ninyo ako dito. Tatapusin ko ng paglilinis. Tapos pipinturahan ko ng puntod ni tatay. Ay, sige, anak. Dalian mo nang tapusin para hindi tayo abutin ng ulan. Sige, dito ka muna. At pupunta na lang ako doon sa silog ng malaking akasya, ha? Opo, inay. Ayun na ang inay. Talagang napagod. Dahil inuna namin nalinisan ng puntod ni na lolo at lola. Ay, konti na lang ang damong bubunutin ko dito. Saka ko nalalagyan ng pintura ang mga puntod. Ha? Si pare dong, kinakabayan niya ako. Abay, umiinom na pala sila. Di bali, mamaya kung tatapusin to at makikijamming muna ako. Dahil matagal nang hindi pa ako nakatikim ng alak. Kailangan at pagbigyan ko muna sina Paribong at mga kaibigan namin. Buti naman na nagpunta ka rito, pare. Marami kaming kontrata, Kaya samantalin muna natin ang maglinis at magpintura ng mga puntod para kumita naman tayo. O pare, wala nga akong kita ngayon dahil tapos na yung kontrata ni Engineer Rosales sa bahay. Kaya mo, pare, baka may pagkakitaan, isasama kita para tayo
kumita naman. Para masaya. Tama Diba? pare. Salamat naman. Kung hindi mo ako kalimutan. Kung may nahanap kang trabaho. Para makaipon naman ako. Para sa liligawan ko. Ha? Bakit ba, pare? May nakita ka na bang niligawan mo? Sino ba yun? Sabi mo naman sa akin, para makilala naman natin at makilatis. Wala pa pare. Kailangan na paghandaan ko muna. Para pag may date kami, ay hindi ako nakakahiya. Ako ang gagastos. Ang hina mo naman, pare, ha? Hindi mo alam ko lang may trabaho. Kaya yung mayaman, may kaya sa buhay, para siya na lang yung gumastos. Lalo na kapag namamasyal kayo. Huwag na pare. Diba? Kung alam niya na mahirap ang buhay ko, hindi ko siya papaibig. Baka isipin niya, gusto ko lang sumandal sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Basta piliin mo yung hindi ka mahirapan, pare. May trabaho na yun. Para makatulong kung magkakatulungan kayo. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Aba, wala dito si Peter. Iniwan ko siyang naglilinis dito sa puntod ng itay niya. Pero di naman natapos. Baka napagod at nagpahiga. Ay, bahala na siya dito. Siguro ay babalik din dito. Ang mabuti pa ay uuwi na ako. Baka uulan at dumilim na ang ulap. Pero, bakit niya iniiwan ang trabaho niya dito? Niyaya kaya ng kaibigan niya para maglinis o kaya magpintura sa mga puntod? Hindi bale. Malalaman ko rin kung saan siya nagpunta. Ay, ang nabuhog yun. Hindi man lang ako hinintay. Ang mabuti pa, uuwi na ako para hindi ako maabutan ng ulan dahil di ako nagdala ng payong. Aling Maria, nandito na ba si Peter? Kasama na ba ninyo nang umuwi? Hindi siya. Iniwan ko doon sa puntod ng tatay niya para maglinis at magpintura. Pero pagbalik ko, wala na siya. Hinintay ko sandali pero wala pa rin. Baka naman isinama ni Kuya dahil ang sabi sa akin, marami raw nagpapalinis ngayon. Ay, sana nga para kumita rin siya. At may pabili siya ng damit pag araw ng patay ay may bago siyang isusuot. Ha? Bakit po hindi siya nakakaipon pag may trabaho siya? Nakikipagbarkada po ba siya? Hindi naman siya. Kundi siya ang sumusuporta sa aming pamumuhay. Alam mo naman, hindi na niya ako pinayagan na magtinda-tinda ng mga kakanin. Oo nga po, Aling Maria. Ang sarap pa naman ninyong magluto ng mga kakanin at ang dami niyong suki. Sayang Aling Maria? Tama ka siya. Kaya lang, hindi ko na rin kaya ang magluto. Naghihina na rin ang katawan ko. Teka, ano bang sasabihin mo kay Peter? Para pag umuwi siya, sabihin ko sa kanya, ano yun, siya? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man
pare. Ginabi tuloy tayo ng pag-uwi. Masaya ka ba, pare? Oo, pare. Teka, saan na ba tayo? Kaya na ba tayo paikot-ikot? Di pa tayo nakakalabas dito sa sementeryo. Tama ka, pare. Hindi ko ba alam eh. Kung saan tayo? Pero sige, maglakad lang tayo. Makakarating din tayo sa bahay. O pare, magpahinga muna tayo. Parang di ko na kaya maglakad eh. Pagod na ako. Antog na ako pare. Mabuti pa. Ihiga muna ako dito. Ha? Nako. Pare, huwag ka namang umiga dyan. Ganda mo yan eh. Kagabi na, nakakatakot sa baligid. Tumayo ka na dyan. Tumatayo na tuloy mga balahibo ko eh. Ano yun? Alulong ng aso, pare. Ibig sabihin yan, may multo. May nakapunta naglalakad patungo rito sa kinaroroonan namin ni paring Peter. Paring Peter, bumangon ka dyan. May multo. Hindi totoo ito. Multo! Multo! Gabi na. Hindi pa rin umuwi si Peter. Imposible na hindi pa tapos yung nilinisan at pininturahan ng mga puntod. Naku, ang hirap yan. Pagka uminom na naman sila. Pagkatapos ng trabaho, sana naman ay umuwi na si Peter para may kasama ako dito sa bahay. Pagkalasing na naman at nakatulog kina Dong na lasinggero rin yun. Sana nga, hindi sobra ang ininom nila para makauwi pa dito si Peter. Napagod akong tumakbo dahil sa nakita ko nga talagang nakakatakot. Kahit na laki ako nanginig ang buong katawan ko. Kuya, mabuti naman at nakauwi ka na. Kala ko, magiinuman na naman kayo ni Peter magdamagan. Hindi, dahil sa sementeryo kami uminom. Kaya lang nalasing na si Peter, umuwi na kami. Ha? Nakauwi na rin si Peter sa bahay nila. Mabuti naman kung ganon, para hindi mag-alala si Aling Maria. Hindi nga. Dahil umiga na siya doon sa damuhan sa tabi ng mga kawayan eh. Hindi ko siya maghising eh. Ano? Iniwanan mo siya doon? Kuya, baka kung mapaano yon, baka may masasamang tao at saktan siya. Paano kung hindi ko siya iwan? May nakita kong multo eh. Walang mukha. Kaya kumaripas na ako ng takbo. Ano? Kuya talaga, oo, nagpapatawa. Baka hindi multo yun, kundi tao. Lasing ka, kuya. Ang tingin mo sa kanya, multo, kaya ganyan. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Basta, nakakita ko ng white lady na may mahabang buhok. Tapos, hindi. Natakot ako kaya umuwi na ako sa bahay. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Saan ba ako naroon? Bakit ang dilim dito? Asan si pare Dong? Iniwanan na ako. Ang mabuti pa, hahanapin ko ang daan papunta sa bahay namin. Pare Dong!
Nasaan ka na? Huwag mo naman akong pagtaguan. Lagi ka naman ganyan eh. Akala mo siguro, takot ako, no? Paridong! Lumabas ka na dyan! Parang may tao sa kandaron. Sa palagay ko, nandun si Paridong. Lalapitan ko nga. Pare, binibiro mo naman ako eh. Sige na, alam kong ikaw yan eh. Lumabas ka na. Para makauwi na tayo. Siguradong hinahanap na ako ni inay dahil gabi na. Halika na, lumabas ka na. Sino bang hinahanap mo? Sino ka? Sino kaya ang babaeng nakita ni Peter? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.